Sa puntong ito, may muna tayo ng update mula sa CICC kay Undersecretary Aboy Paraiso, Yusek. Yep. Nagkaroon po kayo ng kasunduan with the Presidential Task Force on Media Security. Ano pong detalye dito? Naku, magandang balita ho para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa media at sa mga journalist natin sa ating bansa. No? Lumagda ho kami ng kasunduan. Pinangunahan ito mismo ni Yusek Joe Torres, no? Si Daddy Joe. Ang layunin talaga nito, pangalagaan ang integridad at ang kapakanan ng ating mga journalists, no, na who is under constant attack, lalong-lalo na sa cyberspace natin. Alam nyo, itong misinformation, disinformation, ang isa sa mga aspects nito is talaga siraan ng mga media practitioners natin, no, pababain yung integridad nila para kumalat yung misinformation, disinformation. Hindi rin nalalayo dyan, Josh, yung pagmamonitor natin sa mga totoong banta, yung mga physical at saka threats to the well-being at saka yung mga personalities ng mga kasamahan natin sa media. No? So ito ang sakop ng ating kasunduan with PT Forbes. Okay, so talking about threats, Yusek, up to what extent po masasabi na ito'y seryosong banta na sa isang media practitioner, especially sa social media? Well, we understand na hindi mawawala yung tinatawag na bashers, critics. Pero up to what extent na pwede maikonsidera na ito seryoso ng panganib na maaaring nararanasan ng ating mga media practitioners? Kaya nga maganda yung partnership natin with PT Forbes. No? Sila ang magdi-determine. Unang-una, sino ba yung mga kabahagi ng ating mga media personalities at saka mga journalists na sakop ng protection dapat ng PT Forbes. Pangalawa, sila ang nagdi-determine ano yung mga legitimate threats against them. Kasi tama ka, Josh. Yung iba naman, talagang bashing lang, talagang nandi-disrupt lang. Trolls. Pero there was a line that shouldn't be crossed na parang pagbantaan mo na yung pamilya, yung health, yung well-being, yung person ng media personalities na yan. At yun yung binibigay sa atin ng partnership with PT Forbes. Sila nagdi-determine na ito, hindi na tama to, hindi na in the course of the regular performance of duties ng mga journalist to. At maliban po with PT Forbes, ano pa pong ahensya ang kasama natin dito? Well, again, kasama ho ng CICC na bumubuo do sa ating executive committee. Andyan po ang ating law enforcement agencies. Andyan po ang PNP, particular na po ang PNP-ACG. Andyan po ang NBI sa pangunguna ni Director Melvin Matibag. Andyan din po ang DOJ, Office of Cybercrime. So marami na bumubuo. And because of yung spate, yung marami tayong mga MOAs, lahat po kami ngayon nasa isang kwarto na. And hopefully, we would see the results sooner rather than the later, Josh. Okay, that's good to hear po. Sa ibang usapin naman po, kaugnay pa rin po, Yusek, ng pagpapalakas ng proteksyon laban sa online scams. Nakikipagtulungan na din po kayo sa finance and credit card community sa itong kaskasan bodies. Ano po ang detalye nito, Yusek? So yung kahapon lang dumating sa atin ang grupong Kaskasan Bodies. They are a community of yung mga financial advisors at saka mga members nila na who are advocates for financial literacy at saka online financial safety. No? So, ang lawak ng membership nila at layunin natin na yung ating patuloy na educational campaigns at pagpapaalala sa ating mga kababayan ma-amplify because of this particular partnership. No? Hindi matatawaran yung reach ng grupong ito. At ang maganda dito, sabi ko nga, it shows yung whole of society approach natin when solving the problem of cybercrimes. In this particular case, yung mga financial crimes natin. Okay. With the initial conversation you had with the Kaskasan Bodies, Yusek, ano po ba yung mga common cases ngayon sa credit card scams? Yung parating yung mga IMSI catchers na na magkiklik ka ng link tapos ma-scam ka. Andyan din naman yung mga online lending applications na whether it's registered na nagpa-practice ng mga illegal na collection practices or yung outright illegal online lending institutions. So ang nagagawa nila, hindi lang sila nagbibigay ng information ng education at saka ng mga information sa mga kababayan natin. Pati tayo binibigyan nila tayo ng information na eto mga to we should look out for these particular companies, we should look out for these particular practices para maagapan natin ng ating mga intervention, whether it's blocking them, taking them down, or
mapayuhan natin yung mga kababayan natin, ano yung mga pwede nilang gawin pag nabiktima sila nito. Okay. Now, Yusek, with digitalization, ito isa to sa mga cons. Lalo na sa mga public malls na gumagamit na sila. Most of our, halos lahat ng kababayan natin, hindi na gumagamit ng cash. Lalo na yung mga Gen Z and millennials, they do digital transactions. Now, how safe are they sa using public Wi-Fi sa mga malls? Do we advise them to use their personal data na lang or data internet access or yung public Wi-Fi sa mga malls? Kung ako naman, kung ang pangunahing concern natin is safety, we should stick to our trusted devices and trusted networks. Ang mahirap, tama ka, Diyos, no? At napag-usapan na natin to before, may mga spoofing devices inside the malls na yung mga mobile hotspots, akala mo, hotspot ng mall. Yes. Pero ang ginagawa nila, doon sa landing page nila, kinukuha nila yung personal information natin na later on gagamitin against us. So, again, just to be safe, siguro even pag lalong-lalo na pag we are transacting, no, yung mga ginagamit natin, mga banking applications natin, e-wallets natin, siguro we revert back do sa mga secured connections natin, which is yung mga subscription natin sa mga telcos, di ba? Hindi na tayo kukonect do sa public Wi-Fi. Well, on that note, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates at impormasyon, maging sa mga paalala na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Salamat din po. Salamat, Yusek.